Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, masisilayan si Yep Ying na halos mawala ng kalahati ng kanyang katawan, winasak ng nagngangalit na kidlat na dumurog sa kanyang laman, ang kanyang mukha'y nakapinta ng matinding pagkabigla at takot, Worry hindi makapaniwala sa bigat ng sinapit. Dahan-dahan siyang napayuko, napakagat sa labi habang ang kirot ay dumadaloy sa bawat himaymay ng kanyang katawan, sa tinig na garalgal at puno ng pangamba, namutawi ang mga salitang, "Mamamatay na ba ako?" Ngunit biglang natigilan si Yep Ying, ang kanyang mga matay kumislap sa bughaw na liwanag, habang ang dugo sa kanyang labi ay patunay ng pinsalang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang katawan, nanlaki ang kanyang mga mata, mabigat ang titig, tila may kakaibang puwersang gumigising mula sa kanyang kaibuturan. At sa isang iglap, nabalot si Yep Ying ng asul na liwanag na enerhiya. Unti-unting muling binubuo ang kanyang nawasak na katawan, habang ang mga pulang ugat na parang naglalagablab na apoy ay kumikilos na Worry may sariling buhay, nagiging bahagi ng muling paglikha ng kanyang laman. Ang kanyang mukha'y puno ng hirap, ngunit sa likod ng sakit ay naroon ang matinding konsentrasyon, pilit niyang kinokontrol ang proseso ng pagbabalik, gamit ang sariling kapangyarihan, ang bughaw na aura sa paligid niya ay kumikislap, tanda ng banal at marahas na enerhiyang nagsasanib sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, makikita si Yep Ying na muling nabuo ang dating nawasak na kalahati ng kanyang katawan, duguan, halos mawala ng malay, bahagya siyang nakayuko sa ilalim ng gabi, bawat hingay tila apoy na damadarang sa kanyang dibdib, ngunit sa kanyang mga matay naglalagablab ang apoy ng isang mandirigmang hindi kailanman susuko. Subalit, muling natigilan si Yep Ying, halos hindi na siya makagalaw, basang-basa ng pawis ang kanyang mukha, duguan ang labi, at nanginginig sa matinding pagod, at doon, sa kanyang harapan, bumungad ang naglalagablab na apoy mula sa cauldron, parang isang impyerno na nagbubuga ng matinding init, at ang apoy ay tila may sariling buhay na unti-unting lumalaganap sa paligid. Sa sandaling yun, agad lumikha ng hadlang si Yep Ying upang ipagtanggol ang sarili laban sa naglalagablab na bugso ng apoy na pumapalibot sa kanya, ngunit sa isang iglap, isang napakalakas na alon ng apoy ang sumabog, winasak ang kanyang depensa at tuluyang nilamon ang kinatatayuan ni Yep Ying. Makikita si Yep Ying na malakas na sumisigaw, ang tinig ay puno ng pighati at matinding kirot habang ang apoy ay unti-unting lumalamon sa kanyang katawan, bawat himaymay ng kanyang laman ay tinutupok, hanggang sa ang buong pagkatao niya'y balot na ng nagngangalit na apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao ay sumilay ang ibang anyo, isang katauhan na tila demonyo, may nag-aalab na pulang mga mata, Worry isang makapangyarihang nilalang na isinilang mula sa apoy, dahan-dahan itong bumagsak sa lupa, mabigat at nakapanghihilakbot ang presensya. Sa puntong ito, ang katawan ni Yep Ying ay balot ng matinding pangingitim, ang kanyang mga kalamnan ay halos maabos sa tindi ng pagkasunog, nakasandal siya sa malamig na batong pader, nakaupo at nangingisay, Worry nasa bingit ng kamatayan. Ngunit pilit niyang inunat ang kanyang sunog na kamay at hinawakan ang lupa upang makatayo, kasabay nito, nanlaki ang kanyang mga mata, mabigat ang titig na puno ng puwersa at bigat ng damdamin, sa isang iglap, umatungal siya ng ubod lakas, isang sigaw na yumanig sa paligid, mula sa kanyang katawan ay sumambulat ang hindi maipaliwanag na masamang enerhiya, nagdulot ng nakapangingilabot na pressure sa paligid. Patuloy siyang umatungal, ang kanyang katawan ay naglalabas ng bugso ng pinaghalong itim at lilang enerhiya, tila sumasayaw sa hangin at nagbabadya ng kapahamakan. Makalipas ang ilang kisap mata, nakita si Yep Ying na nakayuko, bahagyang humihingal, habang ang kanyang balat ay unti-unting muling nabubuo, kasabay nito, lumalabas mula sa kanyang katawan ang bughaw na enerhiya na animoy usok na kumakawala sa kanyang laman, mula sa kanyang bibig, umaagos ang parehong bughaw na usok, at sa kanyang mukha'y mababanaag ang matinding determinasyon. Sa puntong ito, nakatayo na si Yep Ying ng matuwid, ang kanyang balat ay halos ganap ng naibalik, at ang bughaw na enerhiya ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan, kumikilos na parang buhay. Hanggang sa tuluyan nang naibalik ang kanyang balat mula sa pagkasunog, tumingala siya sa kalangitan, ang mukha'y puno ng panginginig, hirap, at sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang katawan, ang kanyang mga matay mabigat, Worry pasan ang bigat ng mundo. At sa isang iglap, napasubsob si Yep Ying sa lupa, tuluyang naubos ang kanyang lakas, ang kanyang katawan ay hubot-hubad, nakadapa sa malamig na lupa, walang kalaban-laban sa bigat ng kanyang sinapit.
Makaraan ng isang insenso, makikita si Yep-ing na nakadapa pa rin sa lupa. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay patungo sa lupa sa bandang uluhan, pilit itinataas ang kanyang katawan kahit na halos maubos ang kanyang lakas mula sa matitinding pinsalang kanyang tinamo. Sa puntong ito, nakaluhod si Yep-ing sa lupa, mahigpit na nakabaon ang kanyang mga daliri sa alikabok habang mariing binigkas ang salitang, pain, mabigat at nanginginig ang tinig na worry nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkaraan, unti-unti siyang tumindig, balot ng matinding determinasyon ang kanyang mukha, sa bawat galaw ay bakas ang hirap, ngunit sa kanyang tinig ay damaloy ang mga katagang puno ng bigat, isang paakit na hindi matitiis, isang sugat na hindi malilimutan. Sa sandaling yun, bigla siyang napaubo, sunod-sunod, hanggang sa sumambulat ang dugo mula sa kanyang bibig, nanginginig ang kanyang katawan habang pilit niyang itinataas ang sarili, bawat paghingay may kasamang pighati at bawat pag-ubo ay nag-iiwan ng bakas ng dugo sa kanyang labi. Ngunit bigla siyang natigilan, tila may sumagi sa kanyang isipan, isang matinding pagkaunawa na biglang bumalat sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagdilim, mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig ay damaloy ang dugo, animoy sinasalamin ang bigat ng kanyang nadarama. At sa isang iglap, ngumiti si Yep-ing, isang banayad ngunit nakapangingilabot ng ngiti, sa kanyang mukha'y sumilay ang kakaibang pag-asa, tila muling isinilang mula sa sariling pagdurusa, at sa tinig na puno ng kakaibang sigla, binigkas niya ang mga katagang, isang paakit na hindi matitiis, ngunit ito'y aking kinagigiliwan. Lumipat ang tagpo sa Jinglin Mountain Range, kung saan ang malamlam na liwanag ng buwan ay unti-unting lumaganap, tila kumot na yumayakap sa buong mahamag na kagubatan, ang mga anino ng mga pani sumasayaw sa bawat dampi ng hangin, at ang katahimikan ng gabi ay nagmistulang hudyat ng isang lihim na hindi kayang itago. Doon, nakatindig ang third elder ng Fourth Thunder Sect, kasama ang kanyang mga disipulo, ang kanilang mga matay ng lalaki, ang mga katawan ay tila napako sa lupa, nahulog sa pagitan ng matinding pagkamangha at pagkalito sa mga salitang binitiwan ni Su Changyu. Sa gitna ng tensyon, isang babaeng cultivator ang hindi nakatiis, pawisan ang kanyang mukha, nanginginig ang tinig habang mariing nagtanong, Master, totoo po ba, siya ba talaga ang commander ng Jin Nation's Imperial Inspectors? Sumingit naman ang isa pang disipulo, nakasuot ng kulay meron, at sa kanyang mukha'y sumilay ang pag-aalinlangan, oo nga, totoo ba yun? Sa sandaling yun, dumilim ang anyo ng third elder, bahagya niyang sinipat ang kanyang mga disipulo, at sa kanyang mga matay nagliyab ang inis, bigla, mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang kulay lilang enerhiya, isang nakakatakot na hudyat ng kanyang pagkadismaya, mariin niyang tinugon, ang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa katahimikan, inuurirat niyo ba ang hatol ng sect master? Nang masilayan ito, agad na nagkandara pa ang mga disipulo, itinaas nila ang kanilang mga kamay, worry nagmamakaawa, habang ang kabay dumadagundong sa kanilang dibdib na parang mga tambol ng digmaan. Ang lalaking disipulo na nakasuot ng meron ang unang nagpakumbaba, nanginginig ang tinig, at sa kanyang mukha'y nakaukit ang matinding takot, hindi, Master, hindi po, nag-uusisa lang kami. Sumunod ang babaeng disipulo, halos mabuwal sa bigat ng takot, at ang kanyang paisang mukha'y naglalarawan ng desperasyon, oo, nag-uusisa lang, kasi, ang senior na yun, parang nasa ikatlo o ikaapat na antas lang ng chi refinement stage, at higit pa roon, sumusunod pa siya sa isang master. Sa mismong sandaling yon, bumigat ang hangin, ang babaeng third elder ay nagpakawala ng malamig na titig, matalim na parang talam ng espada, sa kanyang ekspresyon ay sumilay ang paghamak, at sa tinig niyang malamig na parang yelo, dumagundong ang kanyang salita, isang pulutong ng mga hanggal na walang utak. Pagkatapos, agad na humarap ang babaeng third elder sa kanyang tatlong disipulo, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, parang kulog na gumuguhit sa katahimikan ng gabi, habang mariing nagwika, iniisip niyo ba talaga, na ang taong nasa tabi ng senior na iyon ay tunay niyang master? Sa narinig, bahagyang napasinghap ang lalaking nakasuot ng meron, kumunat ang kanyang noo, at mariing nagtanong, puno ng pag-aalinlangan, ano, ibig niyong sabihin, ang tinatawag na master at disciple, na pagpapakita ay isa lamang pagkukunwari? Hindi na nakapagpigil ang third elder, sa kanyang mukha'y sumiklab ang matinding galit, at mariing sumambulat ang kanyang tinig, kalokohan, hindi ba't malinaw na malinaw? Sa sandaling yun, bahagyang lumapit ang disipulong nakasuot ng meron, ang kanyang mukha'y puno ng pagtataka at pag-aalinlangan, nanginginig ang tinig ng magtanong.
Ngunit Master, bakit kailangang umabot sa ganoong kalayo? Talagang kailangan ba ito? Siyempre kailangan, mariing tugon ng Third Elder, puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. Tinawag siyang Special Envoy hindi dahil sa wala, ito'y isang lihim na misyon. Kung mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ano sa tingin niyo ang gagawin ng Hari ng Jin? Patuloy pa niyang ipinaliwanag, upang mas maunawaan ng kanyang mga disipulo, ang kapangyarihan ay laging kaakibat ng karunungan, kaya't sa talino ni Senior Su, hindi ko basta paniniwala ang nagkukunwari lamang siyang maging isang master. Dagdag pa niya, mas tumitibay ang kanyang tinig, sa katunayan, nagsisimula na akong maghinala na lihim siyang nagtayo ng sarili niyang maliit na sekta. Sa narinig, napatigil ang tatlong disipulo, nanlaki ang kanilang mga mata, at sa kanilang mga mukha'y sumilay ang matinding gulat, sabay-sabay nilang binigkas ang mga kataga, nagtayo ng sekta. Patuloy na nagwika ang babaeng Third Elder, itinuro ang kanyang daliri sa lupa, at mariing nagsalita, sa isang talam lamang ng damo. Kaya niyang hatiin ang araw, buwan, at mga bituin. Sa tingin niyo ba, isang nasa chi refinement stage lamang ang makapagsasalita ng ganoon? Dagdag pa niya, puno ng bigat ang tinig, lahat ay maaaring pekain, ngunit hindi ang aura, ang tunay na presensya ay hinuhubog ng mga taon ng karanasan. Sa kanyang mga salita, sumilay ang imahe ni Su Changyu, nakatalikod, habang ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa kanyang katauhan, mariing sambit ng Third Elder, ang ganitong uri ng karisma, hindi ito kayang tularan. Dagdag pa niya, habang sumilay sa kanyang alaala ang nakakatakot at pilyong ekspresyon ni Sect Master Tai Hua, at tingnan niyo ang tinatawag niyang Master, ang tusong mukha na yun, imposibleng siya ang tunay na Master. Samantala, sa kabilang panig, malakas na napabahing si Sect Master Tai Hua, balot ng inis ang kanyang mukha habang mariing nagwika, "Achoo, sino ba ang nagkakalat ng kabulastugan tungkol sa akin?" Muli, nagpatuloy ang Third Elder, ang kanyang tinig ay parang martelyong dumadagundong sa dibdib ng kanyang mga disipulo, nakita sa mukha ng lalaking nakasuot ng meren ang matinding gulat habang mariing sinabi ng Elder, "Kung ganyan ang takbo ng inyong isipan, paano nyo haharapin ang mga tusong demonic cultivators balang araw?" Dagdag pa niya, puno ng bigat at pag-aalala, "Tunay na ikinababahala ko kayo." Nang marinig yun, bahagyang yumuko ang mga disipulo, ipinagdampi nila ang kanilang mga kamay sa harap. Worry na liwanagan ang kanilang mga isip, sabay-sabay silang nagwika, "Tama si Master." Sa sandaling yun, mariing nagwika ang babaeng Third Elder, nakaharap sa tatlong disipulo, at ang kanyang tinig ay puno ng bigat, "Tandaan niyo, maliban sa Sect Master, kailanman ay hindi dapat kumalat ang bagay na ito." Dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa, "Malamang ay muli natin silang makakasagupa sa nalalapit na Qingzhou Sword Dao Tournament, kaya't huwag kayong gagawa ng anumang kamangmangan." Nang marinig ito, sabay-sabay na tumugon ang tatlong disipulo, puno ng sigla at determinasyon ang kanilang mga tinig, "Oo, Master." Sa sandaling yun, agad na tumalikod ang babaeng Third Elder, napahawak siya sa kanyang noo, Worry biglang sumakit ang kanyang ulo, sa kanyang isip, mariin niyang winika, puno ng bahagyang pagkadismaya. "Ha, mga hanggal na disipulo, kung wala ang isang matalinong master na tulad ko, paano nga ba sila makakaligtas?" Lumipat ang eksena sa ibang bahagi ng Edge of the Jinglin Mountains, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gabi, makikita sina Su Changyu at Sect Master Tai Hua, kapwa lumuluha habang nakatingala sa sinag ng buwan na dumadampi sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kapanatagan at kasiyahan, dahil sa wakas, nakalabas na sila sa nakakatakot na gubat, mariing bulong ni Sect Master Tai Hua sa kanyang sarili, puno ng emosyon, "Nakalabas na tayo, sa wakas, nakalabas na rin." Agad niyang iniyuko ang ulo, at mula sa kanyang mga mata ay patuloy na bumalong ang luha. Sa kanyang isipan, mariin niyang isinumpa, "Hinding-hindi na ako babalik sa nakapipinsalang kabundukang ito." Sumunod, inilahad ng naratibo ang isang nakakatindig balahibong tanawin, isang dambuhalang halimaw beast, naglalagablab ang katawan na Worry, isang makapangyarihang phoenix, matapos mahiwalay sa pangkat ng Fourth Thunder Sword Sect, ang mag-amo ay muling nakatagpo ng sunod-sunod na nakamamatay na panganib. Kasunod nito, ipinakita ang ilustrasyon ni Sect Master Tai Hua at Su Changyu na hinahabol ng dambuhalang demonic beast. Sa bawat pagkakataon, halos wala silang ligtas, ngunit palaging nakakatakas sa bingit ng kamatayan. Muling nagpatuloy ang naratibo, ipinapakita si Sect Master Tai Hua na nakasandal sa mga bato, nangingisay at halos mawala ng ulirat, kung hindi dahil sa supreme grade peel na ibinigay ng Fourth Thunder Elder,
Marahil ay matagal nang nalugmok si Daos Taihua sa kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Sectmaster Taihua na parang isang lantang gulay, nakahiga sa lupa, halos isang paghinga na lamang ang natitira, huminga siya ng malalim, saka mariing nagwika, "Ha? Itong maliit na Jinglin Mountain Range, inakala kong magiging madali ang paglalakbay, ngunit muntik nang mawala ang kalahati ng aking buhay." Nang marinig ito, bahagyang napasinghap si Su Changyu, ang kanyang ekspresyon ay puno ng panghihina, at mariing nagsalita, "Dapat kang magpasalamat, Master, kahit papaano, nakakuha ka ng beast materials, samantalang ako, wala man lang." Bahagya niyang itinaas ang kamay, at sa kanyang mga matay namuo ang luha, sa kanyang isipan, mariing niyang winika, puno ng kalungkutan, "Wala akong nakikitang pag-usad sa aking cultivation, wala ring paglawak sa aking pagkaunawa, nasaan na ang sinasabing dakilang kapalaran matapos malampasan ang dakilang kapahamakan, nasaan ang aking kapalaran?" Sa sandaling yun, inayos ni Sectmaster Taihua ang kanyang sarili, bahagya niyang itinaas ang katawan at sumandal sa bato. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita, "Ha? Ang mga materyales na nakolekta ko'y halos wala ring halaga, ilang baryang pilak lamang ang katumbas, hindi yun sapat para makabili ng bagong teknik para sa inyong mga nakababatang kapatid." Bahagya niyang itinaas ang tingin, at mariing nagpatuloy, "Ngunit sa paglalakbay na ito, may isang bagay akong napagtanto. Reputasyon, moralidad, lahat ng iyon ay ilusyon, ang tanging katotohanan, napakahirap kitain ng pera." Sa kanyang mukha'y sumilay ang malamig at pilyong ekspresyon, dahilan upang mapailang si Su Changyu sa pagkagulat, mariing dagdag ni Taihua, "Kung kinakailangan, hihingi na lang akong walang hiya kay Yeping ng isa pang painting." Napapikit si Su Changyu, huminga ng malalim, at mariing sumang-ayon, "Oo, napakahirap talaga kumita ng pera." Pagkatapos, tumingala siya sa langit, hinawakan ang kanyang dibdib, at mariing nagtanong, "Ngunit Master, sa tingin mo ba, si second senior brother ay nakahingi na kay junior brother ng sariling portrait, hindi ba't matagal na niyang nais yun?" Nang marinig ito, nabuhayan ng sigla si Sectmaster Taihua, ang kanyang mukha'y napuno ng pag-asa at kasiyahan, mariing niyang winika, "Tama, paano ko nakalimutan yun?" Agad silang tumakbo, puno ng sigla, upang bumalik sa kanilang kuta. Masiglang sambit ni Sectmaster Taihua, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw sa gabi, "Halika, bilisan natin at itanong agad, kung totoong nakakuha siya ng painting, kikilalanin ko ang batang yun bilang Diyos ng kayamanan." Kinabukasan, sa tirahan ng second senior brother, dito, dahan-daang sumilay ang unang liwanag ng bukang liwayway, ang mga sinag ng araw ay marahang gumuguhit sa mga ulap at unti-unting bumabalot sa buong paligid. Ang hamog ng umagay nakabitin pa sa mga dahon, at ang katahimikan ng paligid ay tila nagbabadya ng isang bagay na hindi mo ari. Doon, nakatayo ng matuwid si Shu Luochen, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa likod, ang kanyang tindig ay parang isang mandirigmang nagbabantay sa hangganan ng isang kaharian, ngunit sa kanyang tinig ay sumilay ang pagtataka, ang pag-aalinlangan na tila bumabalot sa kanyang dibdib, mariin niyang winika, "Bakit ba mula pa kaninang umaga, walang tigil ang panginginig ng aking kanang mata?" Bahagya siyang napatingala, at sa kanyang mukha'y sumilay ang anino ng pag-aalala. Muling nagwika, "Ang tinig ay mabigat, puno ng agam-agam, maaari kayang may masamang mangyayari."